Isang mapagpalang hapon na naman nga sa inyo guys. So for today's video mag-update lang tayo sa mga kalapatingan natin. Ayan mga stock bird namin. Tapos ayun yung mga breeder namin na nakasala ngayon. Mga ace bird na namin yung mga sinalang namin yan para wala nang dahilan ano. Ako naman na tumututok dito sa pag-aalaga nga ng mga ibon namin ng kasama ko sa loop. So kaya wala tayong idadahilan. Ano man ang mangyari, talagang i-enjoy lang natin yung pag-iibon. Saka talagang kailangan natin ng swerte, pero hindi naman sa lahat ng oras swerte kailangan nyo sa pag-iibon dahil walang nananalo na swerte lang ano. Kailangan nyo talaga dyan ng sikap, panalangin, syempre unang-una sa lahat panalangin, pagsikapan, talagang kailangan magtiyaga tayo, saka kailangan talaga nakatutok. Ultimo droppings nila kailangan alam nyo kung condition yung ibon o hindi. Ultimo pagkain nila ng ibibigay nyo pagkain, malalaman nyo kagad. Yung mga unusual na ginagawa nga nila kasi usually naman pagka nagpakain tayo alam natin pagka okay yung kalapati natin. Pagka napansin nyo na merong kakaiba na parang nasa sa inyo naman na yun kasi kayo araw-araw nakakasama tulad ko. Ako ngayon ang tumututok dito sa mga kalapati nga natin. Ako nakakasama nito araw-araw. Makita ko lang sila na nakahapon tapos ayan, hindi, kahit na hindi sila gumagalaw basta nakita ko nakahapon alam ko na kagad kung may problema yung kalapate. So doon na lang magkakatalo no? Kung mapapagaling kagad natin yung kalapate kagad or mahirapan tayo sa pagpapagaling ng kung sakaling may nararamdaman or may sakit yung kalapate nga natin. So yun lang ano, usually naman yung mga kalapati nga natin na to malalakas kumain ngayon. So kung napapansin nyo, medyo nag-force fly tayo kaninang maga dahil nga dumaan yung bagyong Pepito. So kamusta nga pala guys yung mga nadaanan ano, sana safe kayong lahat. So yun nga ano, hindi naman kami nasalanta kahit papano lumis ng konti pero kawawa yung mga nadaanan. So sana safe na lang sila lahat ano, at walang casualty na namatay or ano, basta pinagdadasal naman namin yun ano, na sana safe yung mga dinaanan dahil kawawa naman. So yun lang ano, dito muna tayo sa kalapate. At ayan, kung napapansin nyo napakagandang kondisyon ng mga kalapate nga natin. So napakaganda, napakakinis. Ayan, MacArthur. May mga naka MacArthur, may mga naka 3M band. So nakikita nyo naman sa video natin na to, talagang makikinis sa magagandang kumain. So may pagbabago nga tayong ginawa sa mga kalapati nga natin na to, dahil nga nasa 100 kilometers na. Dito na tayo nagpasok ng mga vitamins. So simula 10 hanggang 90 hindi pa tayo nagbibigay ng vitamins. Ngayon magtutungtong na sa 100 kilometers yung magiging hagis nga ng kalapati natin na to. Ngayon magbibigay na tayo ng vitamins. So kailangan na natin magpasok ano, para sa ganun may tulong yung katawan ng kalapati, hindi puro pagkain. Healthy naman yung pagkain na pinapakain ko sa kanila pero syempre hindi kakayanin kung puro pagkain lang tayo aasa. Kailangan magbibigay na rin tayo ng kahit papano para sa katawan nila, para sa buto, so para sa dugo. Ito nga papakita ko sa inyo kung ano yung binibigay ko. So ayan, ito lang oh, calcium lactate, tapos B12, ayan, saka honey. So guys, yung mga nagtatanong nga sa atin kung anong honey gamit ko, hindi ako bumibili ng nasa bote na isa-100 na nilalako or nasa kung saan. Ginagamit ko para sure kayo na maganda yung haning gagamitin nyo ano. So yung mga manonood nga sa atin, yung mga newbie, so kung saan bumibiling honey, kasi yung nakaraan bumibili lang din ako kung saan puro matamis lang pala yung nangyayari. So ito sa mall, sa supermarket, so kayo na bahala kung saan, kung Robinson o Walter Mart o kung saan mall kayo meron dyan. Sa supermarket nila magaganda yung honey. Mamili na lang kayo kung anong brand yung gusto nyong gamitin doon. So yun nga ano, nakita nyo naman yung video, medyo natagal nga tayo ng tutok. So B12 saka calcium lactate. Yung honey ginagamit ko yun tuwing magpapauwi tayo. So yung B12 saka calcium 2 times a week. Kayo na bahala kung Tuesday or Thursday nyo bigay, Monday or Thursday, Monday or Friday. Basta kayo na mag-adjust kasi yung sa akin kasi ang bigay ko
Tuesday saka Thursday. So kasi yung schedule ko, kaya ko ibigay yung ganung araw. Pero kung hindi nyo kaya, syempre, kung masusunod pa rin yung schedule nyo na sa pagbibigay, kung kailan kayo pwedeng magbigay ng vitamins. Pwede naman sa gabi, pwede sa umagang-umaga, bago kayo magpakain, bigay nyo na. So yun lang ano, yung sinabi ko na sa inyo yung ginawa nga nating, yung ginagawa ko ngayon dito sa mga kalapate. Tapos pag uwi, yung honeybee, kung nakita nyo yung honeybee, nung ko ginagamit yung honeybee, so nilalagyan ko na oregano. Ganun lang ginagawa ko para iwas sa stress. Nilalagay na rin natin. So gumagamit na rin tayo ng electrolytes dahil 100 kilometers na. Ang gamit ko, ito. Subok na yung electrolytes nga natin na to. Kahit anong anong electrolytes yung pakita nyo sa akin, hindi ko gagamitin dahil ito, dito talaga ako subok, hiyang, dito kami hiyang electrolytes ito. So napakagandang napakadaming binibigay nito. So isusum natin na no? I-post nyo na lang, tapos tingnan nyo na lang kung ano yung binibigay ng electrolytes na gamit ko. So yan. So sana makatulong sa mga newbie. Tapos nagdadagdag na rin tayo sa pagkain yan, sap. Medyo mahaba ang video natin na to dahil dito ko pinapakita yung ginagawa ko pagka tumutong na sa 100 kilometers. So dati, kung umpisa pa lang ng race, nagbibigay na tayo pa konti-konti. Ngayon, nagbago tayo. Yung tumuntong ng 100 kilometers, doon tayo nag-adjust or nagbigay ng mga supplement na kailangan ng kalapate. So yun, pinakita ko sa inyo na electrolytes na gamit ko. Ginagamit ko yun pagka uwi ng mga ibon or kung nagpa-mid toss kayo or self toss kayo, may nakaabang na kagad dito. So nilalagyan ko ang honeybee saka oregano. So ganun lang, paikot-ikot lang tayo. Tapos yung mga vitamins yung nakita nyo, yung calcium saka B12, nasa sa inyo naman ano. Pansinin nyo rin muna yung kalapati nyo kung pwedeng pangbigay nun. Ako kasi kahit na may schedule akong pambigay nun, pag nakita kong wala sa condition pa yung kalapate or kung makaka-apekto, halimbawa pag binigyan natin ng vitamins na yun, mas lalong may stress sila, hindi ko binibigyan, pero mahina lang na may vitamins na yun. Payo lang naman yun sa akin ano. So kung tingin nyo makaka-stress pa lalo sa kalapate, huwag nyo nang bigyan. So yun lang ano, hanggang dito na nga lang muna yung tips ko. So pagka 200 pataas na, mag-iiba na naman tayo ng ginagawa sa kalapate. So gagawa na lang din natin ng video. At hanggang dito na lang at masyadong haba. Papakainin ko muna. So pakita ko lang sa inyo yung pagpapakain nga natin. Kanina tanghali ko nagbigay ng safflower Nagbibigay na rin tayo ng safflower. Sa tanghali tayo nagbibigay. Para sa ganun, parang pandagdag iwas stress. Maganda kasi yung safflower, pampaiwas stress. At siguradong pampaganda lumipad or pampatagal din lumipad. Nagbibigay din kasi yun ng pats ano, yung mani saka safflower. So yung mani hindi pa ako nagbibigay. Siguro sa derby na ako magbibigay ng mani. Puro safflower lang. Tanghali ang bigay ko. Solo, puro safflower yun. Walang halong ibang pagkain. Yun lang ano. Magbibigay muna tayo ng pagkain. Hindi ko na mapapakita sa inyo yung pagbibigay ko ng safflower kasi tuwing tanghali yun. So gagawa tayo ng ibang video. Papakita ko sa inyo. So ito yung halo natin ng pagkain nga ng panlaban natin. Kung napapansin nyo, marami pa ring safflower dito. Yung safflower guys, yung puti na yan, yung mga puting maliliit na yan, yung pahaba. So yan, maganda para sa ibon yan. So yan yung halo natin, puro whole corn, safflower, tapos mga maliliit na ano. So yan lang ano, pakakain na natin. 3 takal pa rin yung pagkain nila. Dahil nagbigay ako ng sap ng tanghali, kaya 3 takal. Kung di ako nagbigay ng sap ng tanghali, magbibigay ako ngayon 4 na takal. Nang sa ganun kasi malayo na kailangan na nila talaga ng ano, kahit sa nag-gym or sa nagwo-workout, conforme sa pagwo-workout nga ano, kung payat ka at kailangan nagpapaganda ka ng katawan, kailangan mo nang kumain kasi lalo na nahihirapan ka. So yung mga ibon natin nahihirapan na kailangan na ng pagkain or madami ng pagkain sa katawan. Pero yung sakto lang ano, yung mauubos lang kasi baka magsawa naman yung kalapati nyo. So maglagay na tayo. So ayun nga guys, nagpakain na tayo. So medyo malaki pa kasi mga butchi nila. Or yung sikmura, kumbaga sa tao malaki pa yung sikmura nila kasi medyo nagdadagdag nga tayong pagkain. Kasi pagka hindi kayo nagdagdag ng pagkain ngayon dyan, palayo ng palayo,
makikita nyo yung katawan ng kalapate nyo, palit ng palit. Kaya tayo habang lumalayo, nagdadagdag tayo. Nagbibigay tayo ng alam natin na mas makakabuti sa katawan ng mga kalapate nga natin. So ayan, kung nakikita nyo nung kagaganda ng kondisyon, no? Ano, pakikinis. So sa paligo naman, di pa tayo nagpapaligo. Nagpaligo tayo nung nakaraang linggo. At nag-uulan nga, dumaan yung bagyo. Kaya iwas muna tayo sa paligo. Baka sa isang araw pa, ano? Miyerkules bukas, baka Huwebes. Kasi yun naman ang routine natin kahit derby, tuwing Huwebes talagang doon tayo nagpapaligo. Kaya kung nakikita nyo, ayan, may mga small seeds nga na para sa kalapate yan, may inam din sa mga kalapate yan. So yun, hanggang dito na nga lang guys. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano kasisiglo yung kalapate ko. Napakarami ng pagkain. Bali 3 beses na sila kumakain sa isang araw. Sa tanghali may merienda pa. So hanggang dito na lang guys. Ingat kayo guys. God bless.